Hi mga ka-Lane! Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Vines. Alam ko isa sa pinakamalaking tanong ngayon ng ating mga SSS pensioners ay kung temporary lang ba ang pagtaas ng kanilang pensyon. Marami ang nag-aalala na baka sa susunod na buwan o taon ay babalik na naman sa dati ang matatanggap nila. Kaya para malinawan ang lahat, direkta nating sasagutin yan. At hindi lang yan, ipapaliwanag ko ng step by step kung paano kinocompute ang pension increase para lubos niyong maintindihan na ang pagtaas na ito ay permanenteng adjustment at hindi lang panandalian. Bago tayo magsimula sa komputasyon, linawin muna natin ang dalawang uri ng pagtaas na ipinatupad ng SSS. 10% increase para sa mga retirement at disability pensioners. Ito ang mas malaking pagtaas na binibigay sa mga miyembro na nagretiro o nakatanggap ng disability benefits. 5% pension increase para naman sa mga deaths at survivor pensioners. Ito ay para sa mga dependents ng namatay na SSS member. Para mas madali nating maintindihan, gamitin natin ang halimbawa ng pensioner na may base monthly pension na 6,000 pesos. So bago magkaroon ng anumang pagtaas, ang base monthly pension ng ating bawa ay 6,000 pesos. Ito ang halaga na matatanggap niya buwan-buwan bago ipatupad ang increase. Halimbawa, dumating ang buwan ng Setyembre at nagkaroon ng 10% increase, paano natin kukumpitin yan? Una, kunin ang 10% ng 6,000 pesos. So, 6,000 pesos times 10% equals 600 pesos. Idadagdag ang 600 pesos sa original na 6,000 pesos. Kaya ang mangyayari, 6,000 plus 600 equals 6,600. Ibig sabihin, mula September 2025 hanggang August 2026, ang matatanggap ng pensioner ay 6,600 pesos buwan-buwan. Hindi na yan babalik sa 6,000 pesos. Sa susunod na taon, dumating ulit ang Setyembre at nagkaroon na naman ng 10% increase, pero ito ang pinakamahalagang punto. Hindi na sa 6,000 pesos kukumpitin ang 10%, kundi sa bagong base amount ang 6,600 pesos. Kaya ang gagawin, 10% ng 6,600 pesos ay 660. Idadagdag natin ang 660 pesos sa 6,600 pesos. Kaya ang mangyayari, 6,600 plus 660 equals 7,260. Kaya mula September 2026, ang pensyon na niya ay 7,260. Mas mataas na ito kaysa sa 6,600 pesos at malayo na sa original na 6,000 pesos. Sa ikatlong taon, September 2027, another 10% increase. Ang base na ngayon ay ang huling halaga na 7,260. Ibig sabihin, 10% ng 7,260 ay 726 pesos. Idadagdag natin ang 726 pesos sa 7,260. Kaya ang mangyayari, 7,260 plus 726 equals 7,986. At yan ang magiging bago niyong monthly pension, 7,986. Ngayon, eto na ang tanong na laging bumabagabag sa marami. Kapag dumating ba ang September 2028, babalik ba ang pensyon sa 6,000 pesos? Ang sagot ay isang malaking hindi. Ang huling amount na 7,986 ay mananatiling monthly pension niya. Walang pagbabago sa halaga na yan. Hindi na siya babalik sa 6,000 pesos o kahit sa 6,600 pesos. Bakit? Dahil ang increase na ibinibigay ng SSS ay isang permanenteng adjustment sa pension. Hindi ito temporary o seasonal. Ito ay para matulungan ang mga pensioner na makakope sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya kung ang pensioner ay buhay pa hanggang 2030, 2035 o mas matagal pa, ang matatanggap niyang buwan-buwan ay 7,986 maliban na lang kung may panibagong batas na madadagdag ulit sa pensyon sa mga sumusunod na taon. Ang mga petsa at porsyento na ginamit sa video na ito ay para lamang sa layunin ng pagpapaliwanag. Hindi ito formal na anunsyo mula sa SSS. Para sa opisyal at pinakabagong impormasyon, palaging bisita
bisitahin ang website ng SSS o makipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal na channels. Ang impormasyong ito ay batay sa kasalukuyang batas at patakaran at maaaring magbago sa hinaharap. Sana mga Kalain, malinaw na ngayon sa inyo kung paano talaga gumagana ang pension increase. Kung may kakilala kayong lola o lolo o sino mang pensioner na nalilito pa rin dito, i-share nyo itong video para mas marami ang makinabang at maliwanagan. At kung gusto nyo pang maging updated tungkol sa SSS, DSWD at iba pang government programs, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Elena Vines, i-like ang video at i-click ang notification bell para lagi kayong una sa lahat ng updates. Maraming salamat sa panonood, ingat lagi at kita-kits ulit sa susunod na vlog.